Magandang araw, ka-Sage Lyricist. Welcome sa unang lesson natin. Ipapakita ko sa iyo ang kahulugan ng by notes at by hearing. Simulan natin sa by notes. Kapag sinabing by notes, ito ay tumutukoy sa pagiging maalam ng isang tao sa pagbabasa ng nota. Sila ang mga taong magagaling tumugtog ng instrument sa pamamagitan ng music sheets. Sa by notes, walang pinipiling tao dito. Madami na akong naririnig na nagsasabing, wala akong talent sa music. Gusto ko ng music pero ayaw sakin ng music. Hindi ko linya ang pagtugtog ng instruments. Kung isa ka sa mga ganyan, huwag kang mag-alala dahil hindi pa huli ang lahat. Marami akong kilala na hindi naman inclined sa music pero isa ng magaling na musician ng church. Ang kailangan mo lang dito ay ang pagbibigay mo ng time para matuto, at effort mo para mag-practice. Pag sinabi namang by chords, sila talaga ang mga taong talented sa music. Mga taong may kakayahang tumugtog kahit wala namang binabasang nota. Mas nagiging mahusay sila na tagatugtog sa pamamagitan ng pagdidiscover ng skills na kaya nilang gawin. Karamihan sa kanila ay magagaling mag-memorize. Ang dalawang ito ay parehong maganda at pwedeng maging kagamit-gamit kung pagyayamanin ang ganitong kakayahan. Gayunpaman, ang dalawang ito ay parehong may advantages at disadvantages. Ang advantage ng by notes ay ito. Kahit hindi mo pa alam ang isang awit, o kahit hindi mo pa naririnig, basta mayroong available na nota o music sheets, matutugtog mo pa rin ito ng maayos. Ito ay dahil maalam ka sa mga basic knowledge ng music. Ikaw ay magwastong kaalaman sa time signature, magbasa ng note sa bass at treble clef, at alam mo din ang tamang bilang sa bawat nota na nakalagay up sa music sheets. Ang disadvantage naman nito ay ito. Kahit gaano ka pa kagaling magbasa ng nota, kung wala kang nakikitang kabuoang music sheets ng song, hindi mo pa rin kayang tumugtog. Dahil hindi involved sa by notes ang memorization. Punta naman tayo sa by chords o by hearing. Ang isa sa mga advantages ng by hearing ay ang kakayahang tumugtog ng awitin kahit walang binabasang nota. Hanggat alam niya ang tono ng kanta at alam niya ang family chords, kaya niyang tumugtog. Sila din ay may kakayahang ibahin ang key na nakasulat sa music sheets. Halimbawa, key of C ang nasa music sheets, pero kaya nilang gawing key of G dahil magaling sila sa memorization. May mga kilala akong by hearing na nagagamit nila ang kanilang kakayahan kapag may umaawit ng tanging bilang sa mababang nota. Lalo na sa mabababa ang boses katulad ng alto at bass. Ganun din sa mga adult church members na gustong umawit. Karamihan sa mga churches ngayon ay naghahanap na lamang ng instrumental o piano accompaniment sa YouTube. Ngunit karamihan na makikita ay matataas ang key. Dahil dito, ang mga umaawit na hindi naman kataasan ang boses ay nahihirapang sabayan ang accompaniment. Dito na magagamit ng by hearing ang kanilang talento. Sila ang mag-a-adjust para maging akma ang gagamiting key sa taas ng boses ng mga awit. Ang disadvantage naman ng by hearing ito. Tatama rin magbasa ng nota. Sila ay may posibilidad na maging kontento sa anumang alam nila. Masasabi kong disadvantage ito dahil ayaw nilang tumugtog ng mga challenging music piece, lalo na kapag mabilis ang babasahing notes sa music sheets. Kung ikaw ay isang by hearing musician, maaari mong ipagsabay ang dalawang ito. By notes ka na nga, by hearing ka pa. Ikaw ba ay isa na sa mga tumutugtog ng instrument? Ikaw ba ay by hearing o by notes? Kung ikaw man ay nagsisimula pa lamang mag-aral, ano ang nais mo? By hearing o by notes? Maaari mong ilagay sa comment section upang aming malaman kung ano pang methods a skills ang aming maibabahagi sa iyo. Kung ikaw ay may natutunan, mangyari lamang na i-like ang video na ito upang malaman namin kung nagiging blessing ang page na ito sa mga nakakapanood. Sa susunod na lesson, pag-aaralan natin ang mga basic knowledge. Sisimulan natin sa treble clef. Huwag palampasin. See you again, ka-Sage Lyricist.